So what's up sa inyo mga sir, ano? Meron pala tayong Easy Ride 175 dito na nililinis yung CVT ni Pops Melvin. So ngayon, take natin tong pagkakataon na to para ma-elaborate natin isa-isa from pulley, drive pace, bell, clutch, center spring, torque drive, pati fly ball. Elaborate natin kung ano nung sukat niyan. Alam ko na vlog na to sa ibang channel, pero syempre tatry natin yung best natin para maibigay natin sa inyo ng tama yung mga specs talaga ng mga panggilid to. From diameter to angle at kung anong kaparehas na pyesa ng mga panggilid niya, pati yung exact na haba ng bushing niya, tatry natin. Syempre may mga gamit na kailangan dyan at meron naman tayo nun. So bago lang lahat yan, intro muna tayo. So ang odo na itong Easy Ride 175 na nagpapalinis ng panggilid is 2,365 kasi bumiyahe ito ng malayo. Saan ito bumiyahe, sir? Quezon Province, di Quezon City ha. So yan, check natin yan kung anong, sana mabigay natin ng tama sa inyo yung specs ng pulley niya from diameter to degree. Ganun din sa torque drive, sa clutch, sa bell, pati sa belt, lalo na sa fly ball na gagamitin. So stay tuned lang tayo. So sisimulan muna natin sa timbang ng bola. Ang stock na fly ball na itong ano natin, Easy Ride 175 is 15 grams. Tama, no? 15 grams. So nagpalit si sir. Yan, 15 grams din naman pinalit ni sir. Yan 15 grams. So may sample din tayo rito ng stock, no? So sa mga magtatanong kung anong kaparehas na fly ball nito, ang kaparehas na fly ball nito is pang-click. Kahit anong pang-click, 125, 150. So PCX, ADB yan, magkakaparehas yan. So susukatin natin yung diameter ng kanyang fly ball. So ito yung stock fly ball niya. On natin itong caliper. So makikita na 14.8 siya. At dito naman 20. So ito yung pang-click. Yan, pang-click. So hindi na natin susukatin yung loob ng tanso kasi dyan magbabase yung grams nung bola. So diameter 15. So yung kanina 14.8. Minimal lang pero pasok na pasokan sa loob. Dito naman 20. O natin para sigurado. 19.7. Siyempre mag-iiba talaga yung sukat niyan dahil gawa nga sa timbang din ng bola. Ito kasi 14, then ito 15. So sa mga nanonood, no, kaparehas na fly ball na itong natin, Easy Ride 175 natin is pang Honda Click 125, 150, PCX and ADB. Ayan. Dumako naman tayo dito sa clutch AC. So replace na rin pala yung kanyang clutch AC dahil gawa nga ng nagpalit na rin si sir dahil gawa nung madragging na rin. So ang gamit niya rito is HIRC clutch ng pang NMAX tsaka click, parehas yan. Aftermarket na siya. Na may nakakabit na 1,000 RPM. Or 1,000. Stock yan, sir. Stock pala. Stock mismo ng ADB yan. Pinanggal namin yung Tapos dumako naman tayo sa bell. Dito sa bell, ang pwede lang na clutch bell dito sa motor natin ng ADB 175 is yung pang Honda Click lang na 125, 150. PCX 160 at ADB. At ito, naka-regroove na rin siya. Yan. Fine groove. Si Pops Melvin ang nagpaano niyan pa-regroove niyan. So kung gusto nyo magpa-setup ng panggilid o magpaalis ng dragging, punta lang kayo rin sa 10th Avenue. Hanapin nyo lang si Pops Melvin. Pero syempre, masusunod pa rin yung gusto nyo. Pero syempre mas maganda recommended ni Pops Melvin para wala talagang sakit ng ulo. So dumako naman tayo sa center spring.
Ang haba na itong center spring na to, no, talagang ito wala nang tanungan. Ang kaparehas lang nito, Honda Click 125, 150, PCX 160, ADB. Yan. Ang stock na RPM nito, base sa tigas, mga anong tadya mo rito? Mga 1,200 tong stock. Kasi base pinagbasihan namin yung tigas. Then yung tigas ng aftermarket. So yan. So dumako naman tayo dito sa kanyang bushing. Dito marami rin kasi nagkakatalo rito kasi yung iba may mga bushing na gusto mas mahaba, mas magaan. So dito susukatin natin siya gamit ulit itong caliper natin. So sa diameter muna tayo bago sa height, no? 26.8 at ang kanyang taas ay 43.2.3 yan. Ito yung bushing naman ng mga 150 Fi. Yan, mas mataas siya kaysa ron sa ano 49, ito 51. Then sa diameter niya 24. Sa 175 27. Ano, bago tayo pala dumako dapat sa bushing, dapat natalakay muna natin tong torque drive na. Tatabi lang muna tayo ng ibang gamit dito. Yan. So itong torque drive niya, sabi ni Pops Melvin, ang kaparehas daw nito is Honda Click 125, 150, yan, parehas po sila. So kung bibili kayo ng aftermarket nito, syempre yung mga racing torque drive, Forge torque drive, marirecommend namin sa inyo is pang Click 125 o pang 150 ang inyong bibilin. So ito same, maganda rin sir, or ano, GY6. oh, ayun, pwede rin yung GY6. So kaya kung ayaw nyo naman, gusto nyo magpakalkal, eh nasa inyo naman yan kung ano yung gusto nyo. Pero kami, nare-recommend talaga namin siguro is aftermarket talaga. Yan. So punta na tayo sa part na natalunan natin kasi napunta agad tayo sa bushing dito sa pulley. Yan. So itong pulley na to, Pops Melvin, ano ba, parehas pa sila ng pulley ng ano Easy Ride 150 Fi natin na una? Hindi pwede sir. Hindi pwede kasi malaki yung bushing, kagaya nga na pinakita ko kanina. Ito lang yung bushing nung Fi, ito yung bushing nung ADB 175. Ito yung 175, ito yung 150 yan, oh. Diyan pa lang kita mo na yung laki, oh. Tsaka yung height. So ngayon pag pinasok mo rito sa pulley, yung bushing na 150 F, ayan, kalog. Samantalang ang pang 175 talaga is swabe lang. Diba? So dito Pops Melvin, anong sa tingin mo kaparehas na pulley na itong ano 175 natin? Parang wala pa sir. Wala pa, kahit yung GY6 hindi rin, no? Hindi rin masabi ni Pops Melvin, no? Ayaw din namin mangula kasi ayaw din namin magbigay ng sakit ng ulo. So ito sinusukat ni Pops Melvin yung loob. Kung po pwede kayong gumamit ng pulley ng Easy Ride 150, pagbabasihan namin yung loob, yung inner netong yung laki ng inner netong bushing natin sa loob. So dyan sa sukat is 15. Oh, 17, malayo talaga, oh, 17. Malabo. So kung maghahanap kayo ng aftermarket nito, sa ngayon hindi pa namin alam ni Pops Melvin kung anong kaparehas nito. Itong mga pulley na to. So advice sa inyo kung gusto niyo magpalit niyan or magpakalkal, yun na lang talaga pakalkal. Pero kami stick kami sa stock degree nito. Kasi kita niyo naman yung sampa ng belt, oh. Kahit dito. Oh, di ba? Sumasagad. Ilang odo na to, sir? 2,300 na ibiyahin na ni sir na malayo, kaya ganyan na kaganda, sumasagad. Ang tanging setup lang nito, stock spring, stock center, flyball 15, yun lang. Tapos maintained by Sir Melvin lang. Ayan, oh. Yan lang, upgrade lang, ito lang pinalitan. So tingnan natin diameter na itong pulley tsaka drive base. So syempre mga sir, no, hindi natin masusukat yung degree niyan kung wala tayong neto.
Ito nga pala yung digital protector, digital lever box. Nabibili lang to dyan sa TikTok shop. So papakita ko sa inyo. So mga gumagamit lang naman ito is yung mga nagdi-degree talaga, yung mga ano talaga, yung mga machinist. Ayan. Ginagamit to sa mga nagtotorno eh. So dito parang hindi pantay yung lamesa natin kasi nakikita natin 0.4, no? So maghanap tayo ng lamesa na pantay. So wala tayong makitang pantay na lamesa, no? So i-consider na lang natin to by using round off. So dito, tignan muna natin degree ng pulley ng Easy Ride 175. Ayan. Magnetic pala siya. So yan. Makikita nyo dyan na naglalaro siya sa 14.07 o 14.8. So wala naman degree ng pulley na 14.1. So possible ito, yung mga degree na ito is nasa 14. Yan, 14. Then sa drive pace, tingnan din natin. As I expected, syempre parehas. Ganon din yan pag nagpakalkal kayo ng panggilid ng pulley drive pace. Kung ano yung degree ng pulley, siyang degree rin ng drive pace. So yan, 14.10 dito naglalaro ng 14.8, 14. Pero tingin ko 14 lang yan. So hindi lang talaga pantay itong lamesa natin. At naghanap din naman ako ng pwede mapagpantayan. Eh wala talaga. Pero syempre, nakuha na natin yung kanyang degree ng pulley. Syempre susukatin naman natin yung diameter na itong drive pace natin. So dito muna tayo magsisimula sa gitna. Yung pinakalapagan ng kanyang belt, kung gaano to kalaki. Yan. 37. 37.1 something. Tapos yung dito naman, yung laki ng bushing niya. Siyempre dapat same din sila ng bushing na sinukat natin kanina. 27 din po siya. So sa laki ng pulley, no, sabi kasi ni Pops Melvin, mas malaki, di hamak na mas malaki talaga yung pulley at drive pace na itong Easy Ride 175 natin compare sa Easy Ride 150 Fi P at 150N. So syempre susukatin natin siya gamit itong ating digital caliper. Dito makikita nyo sadyang may kalakihan talaga yung diameter niya. Buti na lang meron tayong ganitong gamit, no? So 115 siya. So around 116 ang haba. Ang diameter ng drive pace. So tingnan din natin diameter ng pulley. Siyempre same, 115 din siya. So ayan, tapos na tayo sa degree ng pulley. Tapos yung pinaka-specs ng pulley niya. Alam ko marami ng vlog na naglabas na ito, pero siyempre iba pa rin yung detalyado. Tinry lang natin kung kaya natin. Dito kaganda, nag-effort pa talaga si Pops Melvin, no, para mapakita yung kung same ba talaga ng torque drive si 175 tsaka si 150. So may sample siya rito na papakita natin sa inyo. Ito yung torque drive kanina pinakita namin sa inyo 175. Tapos ito yung torque drive ng 150 saka FI. Yes, susukatin natin ngayon, no. Sisiro natin yan. Ito lang dito sa mga ng bearing. Yan, sa bearing. Ayan din sa bearing. Yan. 20.6 dito sa kabila. Diretso pa. Yan. 20.6 din. So dito naman sa diameter ng pinaka mismong torque drive niya. Sadyang napakalaki, no, mauubos. 140. Tapos dito pero bagya lang nasa 145. So medyo bitin, no? Pero pwede siya. Pasok siya kasi makikita nyo naman dyan, no? Sadyang medyo malaki to. So dito talaga sa torque drive ng Easy Ride 150 Fi tsaka 175, no? Sa laki lang o sa diameter na itong female torque drive at male torque drive sila nagkaiba. Medyo malaki lang talaga yung sa
Easy Ride 175, which is dapat naman talaga kasi 175cc naman talaga to. So ine-expect ko na talaga na mas mataas to. So ayun lang, napakita na natin sa inyo. At syempre bubuuin na to ni Pops Melvin. At syempre nakalimutan natin yung fan belt, Pops Melvin, kung yun. So ang stock fan belt ng Easy Ride 175 is bando belt. Ito yung pinakasukat niya, 874.20-2802. Yung A, di ko na alam kung kasama pa sa code dyan. So ayan, kung gusto nyo makuha yung suka to, screenshot nyo na lang dyan. So ito, kakabit na ni Pops Melvin lahat to. Papakita natin sa inyo mamaya pag nakakabit. So ayan na, nakakabit na lahat ng pyesa ni-review natin kanina. Medyo mapagpag yung belt ni sir, pero di naman siya nagfocus ng dragging Ayan medyo mapagpag. So mga solusyon natin niya, pwede naman mag-washer na kahit ng 0.5mm o kaya 1mm. Pero si sir ayaw niya Kontento na siya sa takbo niya. So yun na nga mga sir, sana nabigay ko sa inyo ng tama o na detalyado yung mga panggilid ng ating Easy Ride 175. So sa susunod naman na iba-vlog natin pag nagka-stock tayo ng Legend, yun naman ang aalamin natin from specs hanggang engine specs niya, pati height, seat height, capacity, then yung shock ng ilang millimeter yung shock niya. Sa ngayon kasi wala pa tayong unit nito, so naanyayaan ko kayo na i-like and follow nyo ang aking mga social media, ang ating Facebook page at ang ating YouTube channel at syempre ang ating TikTok account, kasi dyan sa TikTok makakabili kayo ng mga minsan binubudol natin o mga gamit na kadalasan na ikinakabit natin sa mga motor natin. So hanggang sa muli mga sir, until next vlog ulit natin, pagka may stock tayo, then mag-update din tayo ng next video natin ng mga gusto magpa-shoutout. So mag-comment lang dyan kung gusto nyo magpa-shoutout, then tag nyo na rin kung tagasan kayo para makita natin kung saan umaabot tong video natin. So yun lang sa mga ka-Easy Ride natin dyan. So long, bye-bye, till next vlog ulit. Thank you!